Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang gawin natin, ang biyaya ng Diyos, ibigay sa atin ng hapon, ang pag-ibig at kapayapaan at lalo papatawad sa atin. Kaya aminin natin ating makasalanan upang maging marapat, gumanap sa atin banal na Eucharistia. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapunong Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan, inyong inangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa inyong kagandang loob. Hinili namin kami sana'y umunlad sa pagkaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapang ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa mamagitan ni Kristo, kasama ng Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalawalhatian, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwinay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo, poon, ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas, walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon panahon niyon, napakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipingaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay magliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay matataglay ng ganito, tanda ng kapangyarihan, sa pangalan ko'y mapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maamo dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoon Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihan ginawa ng himala na ipinakaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sana naramdam natin the risen Lord, buhay na buhay sa ating pamilya, sa ating sarili, at sa ating community. At nawala na yung mga naramdam natin mabigat sa ating isip at puso. Nawala na yung galit, nawala yung tampo, nawala na yung mga ganti-ganti na isip natin, wala na yung mga iba-ibang pang mga weaknesses sa atin. Kung hindi man, sana nabawas na from 100% kahit 50%. In that way, epektibo talaga ang celebration of our Easter, no? Imagine, 4th week na po tayo, Easter pa tayo. It really gives us the inspiration through the grace of God to change yung mga hindi dapat na sa ating buhay. Maraming tao na yon sa mundo, preoccupied, nandiyan yung worries, takot. Tingnan ninyo ang nangyari sa mga chosen people of God, mga Hudeo. Until now,
they're still at war with the terrorist Hamas and other mga terrorist group. At umpisa naman ang Iran atake sa kanila, and also they retaliate, no? Sabi nila, the head of the serpent is coming from Iran. We do not know. And that is the work of Satan to destroy life in this world. Kaya marami tayong natatakot, no? At dito naman sa ating neighboring mga country, lalo ang China, ang ating mga isla. So mayroon na mga parang ang ating bansa, our president doing something to protect our territory. Kung hindi it will not work well. Walang diplomasiya, hindi mag-work well. May diplomacy pero it doesn't work well. So, mangyari? Gera. Tama, the first reading, si Peter sabi niya, the devil, si Satanas, is like lion, prowling and roaring, looking someone to devour, to destroy life. Anong gawin natin? Be humble. Clothe ourselves with humility. Kung may humility, nandiyan yung grasya ng Diyos. There is hope. There is life. There is no conflict. There is no what you call that, ang tao gusto mag-destroy other people's life. Wala yan. Dahil we have to be vigilant and stay sober, alert, because the grace of God who cares us, who loves us, will bring us to His glory. Saan ba ang glory? Wala dito sa mundo. Nasa karya ng Diyos. Kaya nandyan pa rin, wala pa kapayapaan sa buong mundo, nandiyan pa yung mga ugali ng tao, gusto lang mag-enjoy what the world can give, but not God will give them. The real, ang totoong buhay. Kaya previous days, ang sabi ni Jesus, in the message of gospel, ako ang tinapay mula sa langit. Ako ang pagkain na bibigay buhay, walang hanggan. If you eat my body, you will never be hungry. If you drink my blood, you'll never be thirsty. If you believe in me, you will have eternal life. Paano nangyari yun? Sabi nga ni Jesus, when you do this, through your faith, you accept me in your body, in yourself, I will be with you and you are with me. Kung nasa atin ang Diyos, imposible may gawa natin masama, di ba? Because God is so good, perfect good. We become like the light of the world, because Jesus is also the light of the world. Para maganda ang buhay, no? Parang we can see, we can experience heaven in this temporary world that we are living. This will happen. But if not, nandiyan pa rin si Satanas. Kaya ups and down ating buhay. Minsan, puno ng grasya. Minsan, bigla nawala ang grasya sa atin. Kaya ganun pa rin. Parang balik-balik lang. Kaya ganun din ang mundo, no? Hanggang kailan ba? Tingnan ninyo sa Dubai. Nagbaha na sila doon. Climate change na, no? They tried to build a nation, a city, high-tech, very expensive, everything. Nandoon ang baha. Nandoon ang tubig. Baka mawala ng ang maraming bansa sa buong mundo na maging underwater and the destruction of the planet Earth. So, andyan pa rin ang worries natin, mabalisan, di ba? So, what we will do? Ang sabi ni Jesus through the Gospel of St. Mark, accept
my message, go and proclaim ang mabuting balita, hindi ang masamang balita. The good news of salvation, which is coming not only from the word of Jesus, salita ni Jesus, but also about Jesus, the Son of Man, the Son of Carpenter, the Master, the Teacher, a Prophet, the Messiah, the Son of God, the Redeemer. Di ba? It's about Jesus. And that's why this afternoon, nandito po si Jesus sa atin, nabibigay ang tinapay sa Eucharistia to heal us, yung mga wounds, yung mga weaknesses natin, so that to remove all takot and worries sa ating buhay. Sabi nga ni Jesus, do not be afraid to those who can kill the body but cannot kill the soul. The soul is the principle of life. When we die, it will go out from our body, it will return to God, and we can already have our true life in God's kingdom. God will make us a new body, heavenly body, wherein we will never die, na wala nang takot. Everything is perfect through happiness. Iyon po ang final goal natin. That's why do our best. Be alert and vigilant. And God will protect us and will save us in this world. Magsitayo po tayo. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita na tunay na Mesiyas, si Jesucristo. Hiningin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundo na nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang na kasama ng pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat ng Ebanghelista, inilapit namin sa inyo ay makahilingan sa pamamagitan ni Kristo. Amen, Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang pahay natin ay kalutan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, na yun aming ipinakapuri,
ni San Marcos inyong dakila, tanggapin mo aming papuri at mga alay ni hain upang ang papaglaganap ng mabuting balita ay magganap sa inyong sambayanan sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niya ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat iko aming pasalamatan. Siya ang salitang katuwang mo kapiling, noon lahat ng umiral na inyong likhain. Siya sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya kinalinga na mga birhen, naging kanyang totoo sa Panginoon Espiritu Santo. Kaya sa mga anghel, nagsiawit ng papuri sa inyo na walang humpay sa langitan, kami nabubunyi sa inyo ang kadakilaan. Manaming banal na kabukal ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal ang mga kalapto upang sa maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinatiis ang puso na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan niya, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun matapos sa punawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang alagad, sinabi, tanggapin ninyo lahat inumin, ito ang kalis na dugo ng bago walang gantipan, akin dugo bubuhos para sa inyo at para sa lahat, si papatawad ng kasalanan, at gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang maginawa namin ngayon ang pagkalas ng matay at muling pagkabuhay na anak, kaya inaalatin na bibigay buhay ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami napapaslamat dahil kami rapat na masarap mo para malingkod sa inyo. Inasamo namin kami susalo sa kanudo ni Kristo ay bukod sa pag-isa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin yung simbahan, laganap sa daigdig, puspon sa pag-ibig, kay sa Bire Marencio, kay sa mga apostol, at lahat mga banal na bubuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa inyo. May mapagdiwang na aming papuri sa karangal mo sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya, ang lahat paral papuri sa inyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubihan utos ni Jesus, payag natin na lakas. Kami sa masama pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinalabigan ang nakilang araw na papahayag ng tagkas namin si Yesu Kristo. Panginoon Espiritu, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binigay ko sa inyo, ito kaya maayong panampalataya at huwag ayong pagkasala, pakalooban kami ng kapayapaan at pag-isa ayon sa kalooban. Kasama sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan na palagi sumain niyo. At sumaiyo rin. Bigyan tayo ng kapayapaan. Peace sa atin lahat. Peace. Laro ng Diyos, ito ay nakalis ng kasalanan sa libutan, mapalanayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama namin, magmagmahal, ang pasasalo namin na yun sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na makinabang ay mapapatak nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balita pangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Balahin kayo na makaparing Diyos Ama, Ama at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ng misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.